Ngayong buwan ng Marso, atin pong ginugunita ang Fire Prevention Month. Isang paalala sa lahat na mas palagahan ang kaligtasan at pag-iwas sa sunog sa ating mga tahanan at komunidad. Kaya naman upang magbigay ng mahalagang kaalaman at mga paalala kaugnay ng Fire Prevention Month, makakasama po natin si Fire Superintendent Anthony Arroyo na magbabahagi ng mga dapat malaman upang maiwasan ang mga insidente ng sunog. Good morning po, sir. Welcome po ulit sa Rise and Shine Pilipinas. Yes, magandang umaga rin po, Miss Leslie at Sir Papi, no? At Ay, hindi po, Sir Papi. Profi po. Profi. Nagulat ako sa Papi, pero okay lang po yung walang problema. Simula ngayon po ako na po ngayon si Prof. Papi. Sir Anthony, bilang panimula, ano po ang kalagahan ng pagdiriwang ng Fire Prevention Month ngayong Marso? yes po, ginugunita natin ang Marso bilang Fire Prevention Month dahil po ito ay nalagdaan way back 1966 pa, no? Sa panahon pa ng ating former President Marcos Sr. Kaya mas pamilyar na ang lahat ng ating mga kababayan tuwing Marso ay nag-iingay na po ang ahensya ng Bureau of Fire Protection. Pero po para sa kaalaman ng lahat, ang prevention campaign na ginagawa po ng BFP ay whole year round, no? Okay. Talagang ini-intensify lang natin ang buwan ng Marso dahil na nga po sa Proclamation 115-A. At marami tayong programa sa buwan ng Marso. Tama po, no? Ang kaligtasan po ay nagsisimula, no, sa ating mga sariling tahanan, lalo na sa pag-iwas sa sunog. Ay, sir, ano po ba ang tema this year ng ating Fire Prevention Month? Yes po, ang ating tema sa taong ito ay sa pag-iwas sa sunog, hindi tayo or hindi ka nag-iisa. Kaya yan po ang panawagan natin, no, para sa pag-iisa, pagtutulungan para mas maproprotektahan natin ang ating pamilya at ating ari-arian. Ang ganda, very related kakatapos ng Love Month, pero kasabay Hindi ka ng pag-iwas sa nag-iisa. sunog ay dapat may pagmamahalan pa rin. Yes, May pagkakaisa tayo. Ano po ba tulungan. tama yun? Ano po ba yung mga pangunahing sanhi ng sunog na kadalasang naitatala po ng Bureau of Fire Protection? Opo, kung titingnan natin sa loob ng 5 taon, no, ang nangunguna pa rin ay ang electrical causes. Okay. Pangalawa yung open flame. Pangatlo yung embers, no, and saka mga sparks. Kaya kung titingnan rin natin sa datos natin kung ano bang mga buwan madalas na tumataas ang number of fire incidents ay tuwing Abril, no, at pangalawa yung Marso. Kaya ito ay palatandaan rin na nagtatransition na tayo mula sa malamig na panahon na patungo na tayo sa mainit na panahon. At kung mainit na panahon na, lalo na yung itong papasok na ang talagang nararamdaman natin mainit yung yung hangin, init ng hangin, ay tuyong-tuyo na yung paligid at gayon din mas marami na ang gumagamit ng mga dikuryenteng kagamitan, pampalamig or panghangin. At gayon din marami na ang mga electrical appliance na iba pang mga gadgets, no? Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit tumataas ang insidente ng sunog patungkol naman sa electrical causes. Kasama na dyan yung mga loose connection at yung mga short circuit at yung mga nag-overheat na mga kagamitan natin. Kaya bago pa mag-peak talaga ang tag-init, no? Kung mayroon tayong mga nararamdaman na kakaibang senyales sa ating mga kabahayan, ipasuri na natin agad to sa mga lisensyadong inhinyero natin or electrician. Mahirap kasi dyan, syempre, yung ibang bahay, walang patayan talaga yung electric fan. So, paano ba yun? Ano ba yung mga simpleng tips po para maiwasan po natin ang sunog? Opo, maraming salamat, Ma'am Leslie. No? Kaya ngayong panawagan namin, pag yung mga any electrical equipment na hindi na ginagamit, ay i-unplug po ito, no? At prone din sa mag-overheat ng mga electrical appliance kung hindi natin na pinapahinga. Kaya maging alerto tayo, no, maging aktibo at para hindi na ito maging sanhi pa ng sunog. Yes po, kung hindi na ginagamit, i-unplug lalo na pag umalis ng bahay at wag iwan nakasaksak yung mga dikuryenteng kagamitan dahil isa rin po yan sa mga natatala natin na talagang nagiging dahilan ng sunog, yung overheating na yan at yung octopus connection overloading, no, use of our electrical system. Kaya tama po, yan ang mga
madalas na paalala natin. Okay, ngayong Fire Prevention Month, hindi lamang po yung mga residente, yung mga naapektuhan ng sunog, magandang kumustahin din natin yung mga bumbero. Kamusta po Yes, kayo oo ngayon? nga naman. Kamusta po yung mga bumbero natin? Kasi alam mo, Leslie, hindi madali ang magsugpo ng sunog. Yes. No, ang bigat nung kanilang suot. Na-try ko yan bago mag-pandemic. nakita ko yun. Yung ano ka, sa pool. Merong pool, natuwa ako. I Doon love sabi it. ko, pagkababa ko, sige, isa pa nga. Parang gusto ko itry. Pero hindi mo pwede gawin yun during the Oo. real time. So, talagang hindi ka basta maglalagay na ng tubig. There's a certain pressure na kailangan mo gawin. So, this kinds of activities is really an heroic act, no? So, kamusta po yung mga bumbero po natin? Ano po ang kanilang nasasabi or what are their commitments for the Fire Prevention Month, sir? Yun po, no, marami tayong komprehensibong programa sa Okay. gagawin sa Marsong ito. Ang tawag natin dyan ay obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan. Kaya po yung ating 40,000 strong men and women of the Bureau of Fire Protection ay handang tumulong sa anumang sakuna na pwedeng mangyari. Hindi Okay. lamang sunog, no, kahit ano pong emergency ay nirerespondihan po ng ating BFP at kasama na dyan yung mga emergency medical disaster, Okay. natural disaster, man-made disaster, kahit po yung mga simple vehicular accident po. Kaya tama, many consider us as hero as we wear our personal protective equipment. Many consider us already as hero because we are offering our lives talaga to a cause greater than ourselves. Tsaka mahirap yung ginagawa nila, lalo na kapag yung susuong sila sa mga masisikip na lugar. Oo. Minsan pa parang kumbaga yung mga residente, gusto nila unahin yung bahay nila. Oo. Yun yung mga mahirap importanteng dokumento, kailangan Oo. isolba pa. Sir, ang mga activities na gagawin niyo for Fire Prevention Month? Nakatutok tayo sa fire safety education. Okay. No, nagbabahay-bahay tayo, nagkakandak tayo ng house-to-house survey at mag-conceptualize tayo ng mga programa sa mga community mismo, no, sa mga barangay, sa paaralan na magkaroon sila ng sarili nilang community fire auxiliary group para lahat po ay may kahandaan at kaalaman paano sugpuin at labanan ang mapinsalang sunog. At magbayanihan in case of any emergency, hindi lang naman sunog, no, kahit anong sakuna ay para bawat pamilya ay ligtas at Correct. walang pamilyang maiiwanan sa gitna ng anumang sakuna. Even yung pets. Yan, wag iwan ng mga Ayun, alagang maraming pets salamat po, Sir Anthony Arroyo, sa pagbibigay po ng kaalaman sa ating ngayong umaga tungkol sa Fire Prevention Month. Thank you so much. Thank you po. Thank you din po.